Ang gera ngayon, nasa Kamara. Wala sa Senado. Kaya tama siya dyan sa, kailangan siyang maging ilaw dyan sa Kamara. Ang dami ng demonyo dyan. Yan, tama yan. Kasi May bishop pa nga ang pangalan ng isa. Meron. Pastor itong si Greco Bellica. Meron pang isang pastor na magaling din. Ito si Pastor Apollo Kibuloy. At gusto nating malaman, mapusuhan natin mula sa ating mga netizens kung ano bang gusto ninyong komite ang hawakan ni Pastor Apollo Kibuloy kung sakaling siya ay manalo bilang isang senador. Yan. Ako yung committee ni Ontiveros. Gawin niya, no? Hindi, walang biro, promise. Kasi doon naman, yun ang expertise ng KOJC, di ba? Mga bata. Kaya nga binaligtad lang siya eh. Pero yung tinan mo, mga bata, di ba nagpunta tayo doon, yung Christmas yun, di ba? O, yung nagpa-Disneyland pa doon. Na, alam nyo ba yun? May sariling Disneyland ng KOJC. Pagka ayan. Yan talaga ho ang binaligtad lang ho nila talaga si Pastor Kibuloy. Pero kaya nga sabi ko, yun ang dapat talagang panghawakan ho ni Pastor kung sakasakali na committee. Maganda yun ha. Pero ako gusto ko siguro yung corruption. Kung ano man yung komite na nakatutok sa mga corruption. Yan. Yun ang gusto ko. Kasi zero corruption ang Kingdom of Jesus Christ. At syempre, pagka zero corruption, yun yung gusto nating magkaroon diyan sa Congress and sa Senate. Syempre, sino ba naman ang may ayaw? Noong lahat ng pera mo mula huling sentimo na pakikinabangan mo bilang isang taxpayer, di ba? Yan. Isa yan. At saka, ito pa, ang gusto ko mapuntahan or mailagay si Pastor Apollo Kibuloy doon sa may kinalaman sa nation building at yung pagsusumpo sa mga rebelde. Dahil yun ay nasimulan na niya. Ayan, magpapatuloy na lang, di ba? Magpapatuloy na lang. Ikaw, Coach Oli. Banggitin ko lang yung binanggit kanina ni Banat Bay na tungkol sa... Yun yung panahon na naiiyak ako Kasi nakita ko talaga yung malasakit niya sa mga bata. No, pero kung komite ang pag-uusapan, gusto ko yung komite ni Bato, ni Senator Bato. Kasi alam ko, diretso magtanong to si Pastor Kibuloy. Pero above all else, doon sa mga komite, ako itutulak ko sana na maging Senate President sana ito. At itulak din natin na kung posible, suportahan natin ng todo-todo si Pastor Kibuloy, maging number 1. Napaka-importante kasi alam natin dadayain. Posibleng dadayain si Pastor Kibuloy. Malaking chance yan. Kaya, pero kung magiging number 1 siya, madaya man siya, magiging senador pa rin. Pero paano madadaya? Sabi nung baklang chismosa, hawak daw ni Duterte yung Comelec. Ay, oo. Napakinggan, narinig ko yun. Pasensya na, pero Presidente ba siya? naalala ko lang yung baklang chismosa na yun, na scammer. Hindi naman tiga rito. Hindi, kasi uso talaga ngayon yung mga scammer. Yan ang mga nagsasalita ngayon. Yung ba yung sabi hawak daw ni Pierre Andia Comelec? Oo, tapos yun yung ending. sabi ko nga, nabaliw ako doon Ang ganda na nasimula, bigla na hawak ni Duterte yung Comelec. Paano nangyari yun? Pero hawak niya rin yung yung sinabi ni Coach Oli na wag lang madaya. Ang problema, bukod sa palagay ko dadayain to, sana talaga wag. Kabang-kaba, kailan ba yun? I think, isang gabi, narinig ko yung statement ni Utoy. Sabi ni Utoy, parang mockery of democracy ng Pilipinas, yun daw pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ay, wow. At sana daw, madaliin na ng US yung extradition treaty dahil daw, kung magiging senador si Pastor Kibuloy, mapoprotektahan siya nung abogado ba yung Utoy na yan? Di ko nga alam Sabi ko nga kung bawal sa isang akusado ang tumakbo bilang senador, palagay ko mas bawal ito sa mga guilty na sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga kabataan, di ba? So gusto lang natin maging fair, lalong-lalo na kayo dyan sa DOJ, gusto namin maging patas po kayo. Grabe yun, Oo. Mantakin mo yung akusado, sinabi nilang hindi pwede, pero yung convicted child abuser. Wala silang komento. Walang sinasabi. But anyway, basahin muna natin to. May komento dito. King's Place Cafe. Hello, Banateros. Can you greet us here? Buong resto staff ng King's Place Cafe.
ay nanonood po ngayong live sa Banateros Live here in Sao Paulo, Brazil. Go, go, go! Kailangan gumaganyan-ganyan kapaksit Brazil Ayan. At ayun, madugtungan ko lang yung sinabi ni Banat Bay kanina, ni Boss Dada. May mga ilan ako nababasa dyan na ba't namin ibuboto si Pastor, may kaso. Oy, ba't yung iba nga dyan convicted? Yung iba yung may mga kaso, mas dihamak na mas grabe ang mga kaso nila kaysa dun sa yung kay Pastor nga hindi pa nga napapatunayan yung iba nga dyan yung iba nga dyan talagang napatunayan at convicted niya. Wag niyong ipagmayabang sa amin yung sinasabi niyo na hindi namin ni si Pastor dahil may kaso. Yung iba nga dyan mas dihamak na mas matitindi yung kaso. At ang masama niya, ninayaan pa ng gobyerno natin. Iba nga, umaatin pa ng SONA. At meron pa, dito sabi, shout out sa SMNI at Banateros. Good afternoon po, watching live from Israel. Yeah. Kahit nagliliparan ang mga missile sa Alapaap, walang makakapigil sa panunood sa inyo. Palakpak. Ingat kayo dyan. Ingat, mga kababayan natin, may mga Speaking of missile. Pero dyan mo malalaman talaga matatapang mga Pilipino, no? Kahit malay mo naman, kapag si Pastor Apollo na naging senador, mabawas-bawasan yung mga kababayan natin na nag-a-abroad kasi nga zero corruption, di ba? Gobyerno ang gumagawa ng trabaho sa Pilipinas, kaya asahan natin 'yan. Yun. Banat ba, ano masasabi mo dun sa paghahamon ulit ni President sa China? Hinahamon na naman nung nakaraan. May sinasabi na naman siya. Parang gusto talaga ata magkagera din nito dito sa Pinas Anong hamon? Drug test? Ewan ko sa kanya, basta may sinasabi siya sa China Yung hamon muna ng taong bayan, ang atupagin niya, wag na yung hamon ng ibang mga bansa. Takot ka sa drug test Ang ganda nung sinabi nung isa, ako gusto ko si Pastor sa Committee on Public Works. Like planning, construction, maganda yan. Lahat, siya na kaya lahat. Parang lahat, pasok siya, Banat Bay Dapat presidente siya ng chairman of all the chairmans. Pwede ba yun? Kasi parang lahat ng mga idea ng mga netizens natin dito, kung ano yung mga magandang pamunuan ni Pastor, pasok siya lahat no? Alam niyo kung bakit? Kasi nakita nila. Nakita nga nila yung Alam mo, may mensahe nga ako sa mga taga KOJC. Alam niyo, di ba yung mga ganyang pagkakataon na nangyari sa inyo, yung hindi magandang siege, alam nyo, ginamit yan ng Panginoon para makita ng buong mundo kung ano ang meron sa KOJC. Kasi kung, hindi naman sa di ba, syempre kung walang pangyayaring ganun, hindi lalabas ang buong istorya ng KOJC. Maaring hindi nyo nga alam kung ano ibig sabihin ng KOJC, pero dahil sa pangyayari na yon, it resulted to something which is maipakita sa buong mundo yung magandang nagawa. Tama. Sabi nga nila, di ba, kung ang demonyo man ay minimin niya yung isang bagay na maging masama, pero ang Panginoon yung masama na yon kaya niyang gawing mabuti. So, itong mga demonyong gumagawa na pinagbintangan si Pastor Kibuloy, maaaring akala nung iba nagtagumpay sila, pero ang nangyari talaga ay yung kagandahan ng nagawa ni Pastor ang lumabas. Di ba? As in yung hindi lang po ito sa sa lugar, pati sa kaugalian. Nakita ng buong mundo kung anong klaseng mga Pilipino ang nanirahan diyan sa KOJC. Tama. Yun ang kinagandahan, di ba? Na nangyari po. At isa pa, madugtungan ko 'yan dahil din sa nangyaring yung pagkubkob sa KOJC, nakita natin lahat kung gaano ka-vulnerable yung mga religious organizations natin dito sa Pilipinas. Vulnerable from abuse na nanggagaling sa mga diktador na mga nasa gobyerno. Kaya kung iboboto natin si Pastor Apollo Kibuloy, ang pangako niya sa taong bayan at sa lahat ng mga mananampalataya ng iba't ibang relihiyon dito sa Pilipinas ay freedom of religion. Napakaganda. At bukod pa doon, Boss Dada, yung nabanggit ko kanina na sana mag-number 1, tulungan natin, suportahan natin si Pastor Kibuloy na mag-number 1 kasi ang nakikita ko rito, kung siya yung magna-number 1, very possible, bagamat malayo pa, pwede siyang maging running mate ni BP Sara, pwede siyang vice president on 2028. Kaya
titingnan natin yung bigger picture, more than the Senate. Malaki ang maitutulong sa atin. Kaya, alam nyo, yung pagkakataon, yung chances, yung opportunity na may dumating na politikong ganito na hindi corrupt, may bibihira yan. Ilang taon na ba si Pastor Kibuloy ngayon? He's at 74. So 6 years, 3 years na lang. 3 years na lang. So 77. Very capable pa. Kaya, hindi, kasi hindi nga siya mukhang 74. Mas mukha pang 74 si Risa eh. Yan sa kanya eh. No? Ano pa yun? Lalaban pa ng ng takbuhan sa atin yun. Pwede. Nagbabasketball pa eh. Di ba? Anyways. So sana, pero ito, mga banateras, ito yung inaantay natin. Meron pa ba kayo sasabihin? Wala na. Hindi, ito at nadugtungan ko lang yung mga sinasabi. At napakaganda na usapan natin ngayon kasama si Sir Greco kanina. Ito yung mga dapat na iniluluklok natin sa pwesto, yung galit sa korupsyon. So, ito na ang tamang pagkakataon. Meron tayong Pastor Apollo C. Kibuloy, tapos meron tayong iba pa na galit din sa korupsyon. At si Pastor Kibuloy, katulad nga ng sinabi ko, na hindi pa nangangako, nagawa na. Alam niyo ba kung ano yung nakalagay? Walang litrato niya, walang pangalan ng pastor nakalagay doon sa pinamimigay nilang goods para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ito ang piliin natin ng mga politiko or kandidato ngayong darating na halalan. Yung may pagmamahal sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yep. Meron palang nag-comment dito, gusto ko lang sagutin kasi medyo halata. Kasi parang lagi niya sinasabi na bakit iniwasan ni Greco yung mag-comment kay Bishop Abante? Okay? Kasi alam nyo, talaga naman pong actually yung tanong kong po yun, talaga ho magkaibigan sila. Magkakilala ho talaga yan. At ang maganda ho kasi dito kay Greco, hindi ho siya yung tipo ng trash talker. Nakikita mo na kaagad yung pagiging Christian dito kay Greco at pagiging pastor. Although, hindi nyo ba napansin? Binanggit niya yung nangyari doon sa distrito nila na yung mga hukay. Pinitik niya yung issue, hindi yung tao. Tama. Ganon kasi ang tapat nating maunawaan. Kasi tayo minsan mahilig tayo. Hindi, kailangan, burahin mo kagad yan, babuhin mo. Hindi pa, kasi tandaan natin, nasa isang hindi ho sila pareho ng denomination in a way, pero Protestant. Ibig sabihin, ayaw ho nila siyempre magbastusan. Hindi naman po ganon si Greco. Matuwid si Greco, may prinsipyo, may integridad, pero hindi bastos. At pero, pinansin niya yung mali. Ano yun? Yung sinasabi niyang hindi pa sira, hinuhukay na. Sa distrito nila yun. Ano distrito yun? Distrito ni Abante yun. So yun yung dapat nating unawain. Minsan kasi, alam nyo, yung ano natin, yung damdamin natin, gusto kagad natin murahin. Alam mo na si Jay at saka si Boss Dada magmura. Kaya huwag nyo naman ipahamak si Greco na magmura. Pastor po yun eh. Di ba? Tsaka ano pa bang kailangan sabihin ni Sir Greco? Alam naman na natin kung ano siya. Tama! Diba? Tayo, yun sa kay Pastor naman. Alam nyo, isa sa pinakamagandang halimbawa si Pastor sa mga politiko. Dahil yung kadalasan yung mga politiko ngayon, at yung mga tumatakbo, uupo muna sila bago tumulong. Si Pastor, nakatulong na at napakarami ng proyekto na nagawa bago umupo. Diba? Ayun yung pinakamaganda. Husay talaga. At good news, Monday to Friday na Banatero. Confirm na. Kumpirmado. This week na yung mag-i-start. At good news, malaya na. Kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko, mahal kita. At bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. Yon. Ayan, 72 days na lang mga kabanateros at Pasko na. Ayan, 72 days. Malapit na mag-asusan si Banat Bay. Ni MJ Mondial. Yun. So, sige, huling ano? Okay na ako? Okay ka na? Ikaw? Okay na. Okay na kayo? Yung pamasko na lang namin sa'yo, malapit na. Bukas, andito si Banat Bay. Bigay mo na yung surprise natin. Bukas abangan nyo si Attorney Jimmy Bondo. Isa pang talagang loyal sa ating Pangulong Duterte. Okay. Magkakakantahan. Live yun, live. Live yun, live. Baka naman sabihin nila, puro na lang mga Duterte yung ginigest natin, ha? Hindi po, kahit sino. Trillanes, halika. Si Ontiveros. Magbigay ng matapang, natatanggap ng mga si Abante.
Lahat. Magano lang po kayo, kontakin nyo lang po ang SMNI at tayo po ay mag-usap-usap. Diwata! Kachino! Okay, so yun po. Bago tayo magtapos, basahin ko lang Genesis 50 verse 20. As for you, you meant evil against me. But God meant it for good, to bring it about to many people should be kept alive as they are today. Yan po ang tinangkang gawin kay Pastor Kibuloy. Ang gawan siya ng hindi maganda at ipalabas ang lahat ng kasamaan kuno, pero God meant it for good. Kaya nakikita ng taong bayan ngayon kung gaano ang ginawa ni Pastor Kibuloy sa entire KOJC. So, tuloy-tuloy lang natin ipaglaban. Kita-kita po tayo ulit mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.